Magandang araw mga kapuso, episode 355 na tayo ng Abot Kami na Pangarap. Talagang masaya na nga itong mag-ama dahil nga wala na nga manggugulo sa kanila dahil nga tuluyan na nga nila napalayas itong si Moira. At sabi nga nito ni Lolo Pepe, kahit ano pa ang gawing kasalanan ni Moira, kung makalamang man siya ngayon, nababawi din naman daw nila at hindi sila magpapatalo. Sabi naman ni Giselle, kung si Moira ay isang tigre, ako naman ay dragon. Sabi naman ni Lolo Pepe, tama yan, bugahan mo ng apoy. Nagkabiruan pa ang mag-ama. Dahil nga sinusulit nila ang moment na ito na sila ay magkasama. Kaya naman ay talagang kumbaga itong araw na to para bang nakahinga sila ng maluwag. Ngunit merong isang hindi magandang balita. Pero bago yan, merong tumawag kay Giselle na si Sarah na mismo nagsusukat ng damit nila para nga naman sa kasal ni Lynette. Sabi niya, nasukatan na ba ng damit si Lynette? Ay hindi pa. So sabi naman ni Lolo Pepe, isa pa yan si Lynette. Tuluyan na talaga siya ikakasal kay Carlos, no? Ikakasal nga siya pero hindi naman sa anak ko. Sabi naman ni Giselle, tanggapin na po natin na malungkot at masakit po ang katotohanan pero talagang desidido na talaga si Lynette na pakasalan si Carlos. Kaya sa ngayon, alam na natin na wala na talagang tayong magagawa. Hindi talaga sila magkakatuluyan pa ni Obeng. Samantala, si Zoe, nag-hysterical kasi ang nanay niya masyado kasing kampante. Nalaman ko na pinalayas ka sa Apex at wala ka man lang ginagawa. At isa pa doon, kinaladkad pa nila. Ikaw, sabi naman ni Moira, relax lang Zoe. Maging kalmado ka nga. Meron akong dapat na gawin, sabi niya. Meron akong binabalak. May mga pinaplano ako. Kaya kumbaga, maghintay ka lang. Diba? Kasi nga, talagang sinisiguro talaga ni Zoe na paano na nga naman kung tuluyan ng mawala ang Apex, sana nga naman sila pupulutin. Samantalang itong si Annalyn, na-late siya ng dating kasi nga sinusukatan na nga siya ng damit, wala pa, kaya nangyari siyang susan ng inunahan. Sabi naman niya, apo kayo napakatay nintay, ba't ka na-late? Sabi ni Annalyn, gusto niya munang paalisin yung dalawa. Pero gusto niya magkausap silang ng lola niya na masinsinan. So nakatunog si Chang Susan, sabi niya, magmerienda na muna kayo sa kantin. Pasabi, galing sa akin na, sagot ko na. O ano ba yan apo? Sabi naman ni Annalyn, Lola, para po kasing ayaw kong makasal si nanay sa si Doc Carlos Ha? Paano naman yun? Bakit mo naman nasabi yun, apo? So nagulat talaga siya. Samantala, pinatawag niya na Giselle sa si Lolo Pepe itong si Doc Ray Meneses. Nagulat siya, pinapatawag niyo raw po ako. Yes, salamat at nandito ka na Doc Ray. Maupo muna tayo at may pag-uusapan tayo. Total, ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ni Obeng ng kapatid ko at ikaw ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya na mga kaibigan. So, ikaw na magiging bagong direktor ng ospital na ito. Sana naman ay hindi mo ito matanggihan, sabi ni Lolo Pepe. Maraming salamat po. Sino ba naman ako para hindi po tumanggi? Sige po, maraming salamat, sabi naman ni Lolo Pepe. Ikaw na ang bahala dito Nandiyan naman si Giselle para alalayan ka. Sabi naman ni Giselle, wala naman kaming itinagong lihim sa'yo, Ray. Kaya tiwala naman kami na magagampanan mo na ng maayos. Maraming salamat po sa tiwala. Kahit noon pa man, kampi naman ako sa inyo. Bilang dumating si Attorney Jane, sabi, what brings you here? Sabi, meron po kasing masamang balita. Galing po ako sa cooperative secretary ng Apex at nalaman ko po na ibinenta na po ni Moira ang shares of stock ni RJ. So sa madaling salita, meron na pong bago nagmamayari ng Apex. Paano nangyari yun? Yun nga po So anong dapat natin gawin ngayon? Na kay Moira pa naman po ang napagbentahan ng shares, kaya po magagawa po natin siyang mahabol. So sabi naman ni Annalyn, hindi po kasi ako komportable kay Doc Carlos Lay. Kasi po, basta po hindi ko po talaga may paliwanag na ayos, sabi man ni Chang Susan. Hayaan mo, nandito ako para ipagtanggol ka. Alam mo, kaya ka lang nagkakaganyan kasi inaalala mo na magkakaroon ka na ng kahati sa pagmamahal ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Nagmamahal kami sa'yo, Annalyn. Samantala, sabi nga ni Giselle,
May magagawa pa ba tayong paraan? Yun nga, sabi nga nung attorney, kailangan nga mahabol itong si Moira bago ito tuluyan ng umalis o kaya may gawing masama. So sabi naman ni Giselle, sige attorney, gawin mo ang lahat na makakaya mo at haharapin ko yung si Moira. Makikipagkita ako sa kanya. Hindi ako papayag maging ganito na lamang ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Nagulat talaga sila, no? Samantalang itong si Zoe, nalaman na niya ang sikreto ni Moira. Ano? Yan palang ginawa mo, ma'am. Yes. Kaya nga, kampante ako ngayon, Zoe. Kung ganun, ibinenta mo ang shares of stocks ni Dad. Kanino naman yun, napunta? Sabi niya, no? Alam mo ba, Zoe, nung araw na pinapupunta kita sa bahay pero hindi ka tumuloy kasi nga may duty ka, di ba? Kaya ako pinapunta mo. Nakuha ko agad yung pruweba ng napagbentahan ng shares of stocks ni RJ, ni Robert. Kaya nakuha ko na agad yun bago pa dumating ang tita Giselle mo. Kaya hindi niyo yun nakita. Diba? So sabi naman ni Zoe, no? Nag-aalala pa naman ako. Saka kinausap ko pa naman si Lolo. Nakiusap ako sa kanya na wag na tayong palayasin. Tapos ganyan pala ang ginawa mo, ma'am. Nakakabilib ka talaga. Hanga ako sa mga ginagawa mo. Grabe, sobrang sama talaga na mag-inan to, no? So yun na nga. Sabi naman ni Moira, lahat daw yun arte lang. 'Di ba? Pagpapanggap na nagmamakaawa siya, na wag nang paalisin siya sa Apex, 'di ba? Halos mamatay-matay na raw siya. Lahat daw yun acting lang lahat. Para nga naman makita nila lahat na siya nagpumursige sa paghahabol sa Apex. So lahat daw ng mga taong nag-alipusta at nag-traitor sa kanila, gagantihan at babawian niya. Ngayon tumawag itong si Giselle para makipagkita nga kay Moira. So sabi ni Zoe, may kipagkita kay Tita Giselle? Yes. So mauna na ako. Ito na nga, nakapagkita na siya. Naka-scarf pa eh. Dahil pang kadramahan, kaartihan eh. Sabi niya nung namaste, sabi ni Giselle. At may pa-costume ka pang nalalaman. Sabi, no? Pwede ba, Moira, wag na nga tayong magpatumpik-tumpik pa. Alam ko naman na alam mo eh, sabi naman ni Moira, no? Alam mo, Giselle, wala ka nang pakialam sa ginagawa ko pag inggit, pikit. At saka alam ko na naman eh, yung tinutumbok mo, yung tungkol sa pagbenta ko ng shares ni Robert. Sabi niya, no? So nagkasagutan sila. Ibalik mo sa amin ang napagbentahan ng shares. At bakit ko naman gagawin yun? Loser, sabi niya, no? Tuwan-tuwa talaga ako sa eksena to eh. Kaya nasampal si Moira eh. Ayan, no? Grabe, hilong-hilo rito si Moira sa pagkakataong ito eh. Nakakatawa naman kasi talaga eh, para mga bata eh, sabi ni Giselle, no? Loser ka pang nalalaman dyan. Ayan, no? So, ayun na nga. Nagulat itong si Doc Ray dahil nga dumikit sa kanya yung mga marites, sina Ivan, saka si Karen. Kinocongratulate siya. Ba't anong meron? Doc, ang pogi mo ngayon na. Nako, Doc, kahit hindi mo pa aminin, alam na namin. Ano ba yun? Alam na namin na sooner or later, ikaw na magiging bagong director ng Apex. Alam mo naman na cum laude kami dito sa Apex, kaya alam namin ang mga sikreto. Kayo, hindi na yan mangyayari dahil malabo. Ano po ba nangyari? Kasi may problema. Doc, sa buong buhay namin, dito na namin binuhos ang buhay namin sa Apex. Kaya sabihin mo na, sikreto lang naman eh. O nga, Doc, baka nga makatulong pa kami. O sige, bago ko sabihin, ipangako ninyo na sa atin lang to ibinenta na ni Moira ang shares ni Robert sa iba. Ay, Doc RJ, narinig. O, RJ, nandiyan ka pala. Ano sabi mo? Doc Ray. Ako, nahuli sila. Tapos gumanti si Moira, pinagsasampal din si Giselle 2 beses, kabila. Nahilo si Moira eh. Naalakas sa sampal ni Giselle eh. Nga sabi nga nila, ano kami, kakasuhan ka namin ng estapa sa ginagawa mo. Sige, Sumi, Giselle, gawin mo yan. At kakasuhan ko naman ng concubinage yung si Robert. Para nga naman maging kawawa, yung si Robert makonvict siya. At makasuhan ng concubinage yung si Lynette. At si Annalyn, maging kaawa-awa, pati ang pamilya nyo. Alam mo, may karapatan ako. Dahil hanggang ngayon, asawa pa rin ako ni Robert. Kaya may karapatan ako kung ano ang gagawin ko sa pera. Sabi naman ni Giselle, no? May karapatan din ng kapatid ko. Kaya dapat bahagian mo siya ng napagbentahan ng shares. 50-50 ang lagay. Diba? Sige,
gawin mo yung kasuhan mo ko, Giselle. At kakasuhan ko rin ang kapatid mo. So sabi naman ni ni Moira, alam mo, wala ka nang magagawa, diba? Kaya ikaw neck mo. Kaya nga sabi nga ni Giselle, neck pala. Tuwa talaga ako sa eksenang to eh. Ayan neck mo mukha mo. Neck di ba yung batok, yung neck. So kinuha yung scarf niya. Ayan, sinakal si Moira, nakakaawa eh. Sabi naman ni Giselle, sa ngayon nakalamang ka. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi kami susuko. Babawiin namin ang lahat ng mga nawala sa amin. Yan ang sinabi ni Giselle. Ang ganda nitong confrontation na to eh. Kahit may halong comedy, ang ganda talaga ng sagutan nila dito eh. Samantala, umalis na nga tong si Giselle. Ayan, sabi naman ni Moira, para sabihin ko sa'yo, dugot pawis ng ama sa kanang lolo ko. Sila ang nagpatayo ng Apex. Sige girl, gawin mo. Hinahamon niya si Giselle, Samantala, sinabi na nga ni Ray, sabi niya, umalis na muna kayo. Pinalis niya muna yung dalawang nurse. Sabi niya, pare, pasensya na. Kasi nakiusap sa akin ng ama mo sa si Giselle na wag muna itong sabihin sa'yo. Pero dahil nga narinig mo, nalaman mo na, sabihin ko na, ibinenta ni Moira ang shares of stocks mo sa ibang tao. Sabi naman ni RJ, walang niya talaga yung Moira. Sagit lang pare, ginagawa na ni Giselle lahat ng paraan. Paano kung hindi niya ito magawa ng paraan? Hayaan mo na muna si Giselle. Sabi niya, kasi hindi mo kontrolado ang lahat. Kanino naman napabentahan ni Moira ang shares of stocks ko? So pinakilala na ni Moira. So walang iba kundi si Lander Soler. Sabi naman ni Zoe, sino man si Lander Soler? Ano ang pakialam niya sa business natin sa Apex? Medical field ba siya? Sabi naman ni Moira, hindi. Nagbe-venture lang siya ng bagong business. Ayun pala, si Soler Landers pala ang bagong may-ari ng Apex. So sabi naman ni Moira, talagang siniguro na niya, at talagang meron daw siyang pupuntahan na tao. Sino kaya yun? Panigurado si Lander Soler yun. Sabi naman ni Zoe, ma'am, papasok na ako sa Apex, alis ka na naman. Diba sinakal ka na nga ni Tita Giselle? Alam mo, mga maids lang ang nagpapahinga, kaya aalis na ako. Samantala, pagbalik ni Giselle sa Apex, sabi naman ni Lolo Pepe, tumawag sa akin si Obeng at nalaman na nga niya ang totoo. Sabi naman ni Giselle, hayaan mo na siya, papa. Basta babawiin ko kung anong kinuha sa atin ni Moira. Umiiyak na rito si Giselle, Nakakaawa yung mag-ama, yung moment nila dito nakakaawa. Sabi niya, gagawin daw niya ang lahat. Kahit maubos pa ang pera niya, babawi lang ang lahat ng mga kinuha ni Moira sa kanila, sa pamilya nila. Kasi ito na lamang yung may iwang legacy ni RJ eh. Buong buhay niya, ibinuhos niya sa pagiging doktor. 'Di ba? Naging parte na ng buhay niya ang Apex, tapos ganun-ganun na lamang. Mawawala ng karapatan si Robert sa Apex. Kasi nga magkakaroon na ito ng bagong may-ari. So wala na, napayak na sila. Sabi naman ni Lolo Pepe, gawin natin ang lahat para tayo lumaban. So lalaban ng pamilya Tanyag para tuluyan nilang mabawi ang Apex. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Nakatutukan natin bukas ang episode 356, araw ng Sabado. Kinausap nga nito ni Giselle itong si Lander Soler at nakiusap siya na sana ay ibalik muli yung shares of stocks kay Robert. Alaman natin kung ano ang kahinat na nausapan na yon, kung mapapakiusapan ba ito ni Giselle. Samantala, nagkaroon pa rin ng confrontation sina Zoe sa si Annalyn. Sabi niya, ba't pa rin nasama-sama na ugali mo, Zoe? Di mo ba alam na bininta na ng nanay mo yung shares of stocks ni tatay sa ibang tao? Diba? At syempre, nagkaroon na rin ng moment yung mag-ama, sina Robert saka si Annalyn. Samantala, sinagot-sagot na ni Annalyn for the very first time itong si Carlos. Sabi ni Carlos, sige, pumunta ka dyan sa tatay mo, total gusto mo naman siyang kampihan, total gusto mo naman siya, di ba? Isang tatay na mahilig mga bet, mas gugustuhin ko pa rin kasama o makasama ang tatay ko kahit ganun siya, kesa naman ikaw na mahilig magpanggap at napaka-plastic,
Talaga naman napaka-plastic nito ni Carlos eh. So dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.